Amen. Kusog na palakpak para sa Ginoo. Amen. Kusog, mo na pinakakusog na palakpak. Pinakakusog na palakpak para sa Ginoo. Your best clap offering for the Lord. Amen. Greet na ni mo katapan. Ini siya, happy Sunday and thank you for coming. Ayan. Natay mga first timer, no? And gusto lang ako i-welcome itong mga first timer, si Kuya and si Nanay. Palakpakan nato si Lord. Silang kinabuhi na nagatuotan na dili aksidente nga nung naa sila. Okay, actually naputo yung mga second timer. Aturod, unsa na nimo siya? Pinsan or apo? Silingan. Okay, so naipot tayo mga second timer, first time niya dito sa Magsasya and second timer niya diri. Alright? Okay, and then palagpakin na imong katapad kay naa siya karon diri. Okay? Ang uban kay wala namang ingkuranan. May taas dito ng ingkuranan sa Igbaw. Okay, ngayon lang tayo naubusan ng upuan. But anyway, God is advancing His kingdom. Managingon dili aksidente nganong you belong to this church and then natay mga invites. Pwede ba nahatagan sa ninyo maayo na pahiyom imong katapad? No, kanang the best smile nimong mahatag sa imong katapad. Pahiyumi lang siya. Na smile. Kanang tinud na hindi yung ngiting aso, okay? Dili na kanang murag ngisi sa iro. Murag di ka ingkit, okay? Ayun, so may mahaba naman tayo. May mga sekreto man tanong mga ingkuran na to sa Igbaw. Okay, so you can sit down there. Okay? So, komportable na ba ang tanan? Mubiyahe na ta. Padong sa pulong sa Ginoo. And I think this is the last topic natong hisgutan when it comes to sa end time. If naalala nyo pa yung events, no? For the first timer, sakto yung abot kasi mauna ni ang kanang kuan parang kung kato dito sa events, mauna ni ang last, okay? Na atong paghahisgutan because we're talking about the end times. Ayan, the last days. But pasabot mga kinahuliang adlaw. Gato ba't ang tanan nananata sa kinahuliang adlaw? Ang mga panghitabo kinsa nakabalita sa inyo sa giyera sa Iran ug sa Israel. Grabe, maralag mga shooting star ang mga missiles ng lupad. No, pero sa ilaha kuyaw na kayo sa ilahang banda. And you know what? God is still in control gihapon. Timan na nato ha, magkinaunsa man ang kalibutan ang atong Dios di matarog. Amen? Bisa pag magkinaunsa because our God, He is sovereign, labaw siya sa tanan, dili siya matarog. And then kung ikaw, nagtuo ka sa iyaha, ang imuhang pagtuo, ligon, di po ka basta-basta matarog. Taroga daw na imong katapad. Okay? Matarog ba na siya? So, timanang lang nato na ang Dios na ay plano sa kinatibuk-an. Di man ta kasabot sa plano sa Ginoo, usahay nganong gialaw ni niya mga butanga, pero makasaligan ang pulong sa Ginoo na kita as mga Kristohanon na atay paglaom. O atong paglaom wala sa unsay naabot nato, unsay estado nato, unsa kadaghan atong kwarta, dili na dira nagmatter na atong paglaom, kundi atong paglaom na kay Kristo mismo ug sa iyang mga pulong. Kaya kung na kay mga pulong nagipangkuptan, no, naadjog kay paglaom. No, naa kay mabira, dili ka basta-basta. No, pangutan na sa imong katapad, pila naman kapulong sa Ginoo imong nakabisado? Or naa ba kay kabisado na word of God or mga verses? Basig John 11:35 ratong nahibawan. Or Judas hung himself lang or naghikog si Judas. Si Jesus mihilak. Sig maura natong nahibawan ng mga verses. Kaya napakahalaga po that we keep on reading the Bible. Pangutan na sa imong katapad, nagbasa ba kag Bible gay na? Pastor, di na kailangan. Mo rin makog simbahan. Makabati makog word of God. No? So, basig kada Domingo ra ta makakaon. Basig kada Domingo ra ta makabatig word of God. Kamusta naman atong mga Bible sa atong mga balay? Oh, naapli pa ba? Or ang mga ok-ok og mga kanang kuan mo si agi-agi lang. No, gipang anay na. No, so napakahalaga po that we keep on reading the Bible. Okay? Inay mo katapad magbasa sa Bible. Okay? Basaha ang imong Biblia. Kung nakay Biblia, kung wala pa, I encourage everyone to nakay cellphone, install imong Bible, nasa Play Store, your version, and then if wa pa kay hard copy, magpalit ka og hard copy. No, ang katong mga nag-order wala pa git. Pero nasa Shopee, you can order Bible. Pilian ninyong pinakamahal. Pirmi na ako na balik-balikon diri.
para sayangan jud ka na dili basahon, kamahal-mahal, 1,000 imong palit tas dili mo basahon. So basaha. Okay? So mag-invest ta para sa mga langit na nabutang. Okay, so padayon sa itong topic, no, balikan lang natin because I think this is the last week 8 na po tayo. Grabe, haba, no, pinag-usapan natin. Kasi siya nakadumdon. Nako ipapremyo, under your chair. Grabe, kuot na yun. Under your chair. Bitaw, week 1, pinag-usapan natin is, di ba? Nakadagandayin mo, kaya na naman. The second week, the rapture. Oy, damo na, pila naman to kabuok. Okay, napapatay kwarta. Joke lang. Okay, and then the week 3 is, the judgment seat of Christ. Hiling mga multimedia, di gini sila masayop. Okay, nakita nila. And then the week 4 is the tribulation. Mga kangilngig, no? Mga kasakit. And then, pugani, excited mo nasa uli. The week 5 is the second coming of Jesus Christ. Kinsa siya excited na mubalik ang Ginoo? Woo, grabe excited oh. Trabaho na to ang gipatrabaho sa Ginoo while magpaabot sa iyahan. Amen? And then the week 6 is the millennial kingdom. Kini, kinsa gitnaan sa inyo mupuyo sa millennial kingdom? Ang mga leon, ang mga tigre, kanang mga bangis ng mga hayop, himuon na lang nimong alaga. Because ang millennial kingdom is for peace siya. Dili for peace. Okay? Kanang naay kalinaw. Okay? Wala nay patay, wala na may hold up sa imo. Di ka na mahadlok na yan eh. Nining panahon na because ang Dios, si Kristo, mulingkod yun sa siyang trono, maghari siya diri sa ubos sa kalibutan. And then kung makauban ta na ng millennial kingdom, ma-entra ta sa rapture, mabanhaw ta, wow, ang ngayon kayo na na-experience, no? Kaya gani, dili boring ang Kristohanon. Gato ba ta niya na dili boring ang pagiging Christian? Gamay na lang, no? Bored mo yun. Okay. Nganong maboard ta usahay sa itong pagkinabuhing Kristohanon is because dili manggod ta ga-involved. Ingnay mo katapad, involved. Usay bot pasabot sa involved, muintra ka. And then dasiga imong kaugalingon. Naatay mga buluhaton sa simbahan, intra ta, join ta. Naatay mga ministry, i-join. Naatay prayer meeting, may mga hope groups, no? So dili boring. And then while waiting sa kay Lord, ato ang sangyawan ng mga tao na mapakaila siya ha. So dili boring ang Kristohanon, and then ang kaugmaon pagid nato, sure na pagid. Nakauban ta sa Ginoo. And then mag-enjoy ta sa iyang presensya na walay kasakit. I don't know sa inyo ha karon, maybe damo mo kasakit. Kasi sa inyo naay kasakit. Pastor, ipasakit ang gigon niya, sakit kayo sa kasing-kasing pastor. Wa na ko reply pastor, gigosting ko. Basig mao na nakasakit po di mo ha. Pero maybe kasakit sa relational, sa family, or unsa na dira later on mas ano pa ta kumupuyo na ta sa bagong langit o bagong yuta because that's our topic today. And then last week, the final destination, the great white throne judgment or the final judgment of Christ, no, na ang mga wala tuo sa Ginoo, asa man sila ibutang? Dito sa linaw nga kalayo, sa lake of fire sa English. Okay? So dito ang mga wala nagtuo sa Ginoo, pero ang mga nagtuo sa Ginoo asa man? Kauban ni Kristo nga maghari. So kaangayan ni Ana, no? And then today, this is the last chapter to taga-tan-awon because di ba, the order of events in the Bible prophecy, mo na itong ginalantaw. And then karon we are in this number 7, week 8 nato, which is the new heaven and new earth. Okay, so muna itong hisgutan karon. Okay, the new heaven and new earth. Okay, so pwede ba iduko sa nato itong mga ulo and then mag-amputa, mga itagtabang sa Ginoo. Lord, we thank you for this day. We thank you, Lord, sa imong itudlo sa mga karong mga kinabuhi. God, amo ang pag-ampo na makikistorya ka sa mga karon. Gamita ko as your messenger to speak to your people, God. Minister to each and everyone. Holy Spirit, we want to hear your voice today. In Jesus' name. Amen. Okay, so if you have your Bible with you, open your Bible, swipe your Bible in Revelation chapter 21, verse 1 to 27. Okay, so if naamoy unya sa pag-uli sa inyong balay, pwede ninyo basahon pag-usab. Natay mga verses unya na dili na lang nato kanang basahon pero basahan ninyo sa inyo ha. Okay? Pag-uli. Okay? So Revelation chapter 21 verse 1 to 27 is mo na atong passage. Okay? And then there are 4 questions na ato ang tubagon karon. Okay?
The number one question, unsang klase nga lugar ang bagong langit, bagong yuta, o bagong Jerusalem? Wa ba mo nakapangutanan ni ana? Unsa gahan ano? Unsa ganan nga new heaven? Unsa man ang bagong yuta o naapoy bagong Jerusalem? Because ang ang Jerusalem karon hain man tuwa sa Israel, di ba? Ang Jerusalem. Ang mauna ang karon, ang sa karon, and then naay bagong moabot. Because the Jerusalem is the holy city of God. Okay, later on ato nang tan-awon. The second question natin tubagon, unsang klase nga lugar ang impyerno? Or ang katong lake of fire? Ma-enjoy bagahata? Ma-enjoy bagaha dito? No? Enjoy bagaha dito, no? Ang impyerno. So, nang pantulo, unsa nga klase sa mga tao ang makapuyo sa bagong langit o bagong Jerusalem? So, new heaven and new earth, kisa naman ang mga tawhana, no? Kung makapuyo dito, intra gahata na? No? Unya, no? Ato nang tan-awon. And then, kinsa pod nga mga tao or kung sa nga klase nga mga tao ang makapuyo sa impyerno. So ato ning tan-awon karon base sa pulong sa Ginoo. Dili ta magmuryo-muryo dire. Okay, basahon nato unsay gingon sa pulong sa Ginoo kay basig mga suko mo. Grabe si pastor judgmental. Dili, tan-awon nato ang pulong sa Ginoo unya, okay? So, number one question, unsa nga klase nga lugar ang bagong langit? Kasi naman na sa Biblia, bagong langit o bagong yuta o bagong Jerusalem. So basahon na sa nato sa verse 1 sa Revelation, if kahibaw mo, si Juan, si John the Beloved, ang nagsulat ni ini. Gidala siya, ipakita siya sa vision sa Dios, sa unsay mahitabo sa umaabot. Kaya na ang revelation po, or pinadayag sa Bisaya, wala pa na siya nahitabo. Mangyayari pa lang yan. Okay? Kaya siya revelation, mangyayari in the future. So, gipakita sa Dios kay John, unsay mahitabo. And isa sa mga mahitabo is this. Sa chapter 21, ingon dira sa verse 1, unya akong nakita ang usa ka bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Wala na dagat dito. Wala na iliguli, wala na swimming dito. Kaya mag-enjoy gid mo diri samtang naa pa mo diri. Kay ang Biblia nagingon wala na dagat dito. Pero may suba guro. May river. Tanaw sa ni nato, nganong bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kini nga bag-ong langit ug bag-ong yuta, this is not something na gibag-o or giusab. This is something na bag-o jud. Na gi-create, bag-ong gi-create. Kay pwede man kining yuta or kining langit is usbon lang sa Ginoo, pero dili kay ingon dira mahanaw man. Ibig sabihin na adyo'y bag-ong muabot. And then kining na langit na giingon dire, bati mo, dili ni maoy puy-anan sa Dios. Okay, dili ni mo yung katong langit na puy-anan sa Dios because in the ancient times na ay tulo ka meaning ang langit. Una is kanang panganod, di ba? Tawag man po nato na langit. Ang panduha is, di ba, langit man po. Muhangat na sa langit. And then panduha na langit is kanang sa outer space. Heaven pod na, ambot pa sabot na sa ancient times. And then ang last is mo na to kung asa nagpuyo ang Dios. So kining new heaven, ibig sabihin kining out ng the whole universe usbon. And even kini na place na tong gipuy-an karon mausab ni mahanaw ni siya og buhaton ang Dios nga bag-o. And then sa bag-o na yuta og bagong langit, wa nay dagat didto. Muna sa mga hilig, malingaligog dagat, hala, paniguro mong ligo karon, no? Inom og dagat kaysa sa Manila, sa langit, wa nay dagat. Amo ba nagahuna na symbolic lang daw na siya, ambot pa sabot na wala na evil, tinuod man pod, pero ang kanang langit dra is maybe literal. Wala nay kanang ingon dira na wala nay dagat. Ibig sabihin, maka-transfer na jud ka, dali na lang kayo. And then, dili na tinuod ka na maglutaw-lutaw rata ha? Basig na may panghuna-huna na, pag-abot na ito sa langit, maglupan na lang ko. Kaya mura man tawag angel, so ganahan na lang ko sa panganod. Di na tinuod, kay tagaan biatag, bagong lawas, glorified body, na dili na makasala. So natay lawas. Na ba day lawas maglutaw-lutaw? Kuyaw na, maglutaw-lutaw. Na kayo makita maglutaw-lutaw, sugatan nimo. Di na tao. No, so kung may powers. So, ang yuta nangahanaw na. So ibig sabihin mailistan jud ni tanan.
Okay? Mailisan tanan. And then verse 2, og nakita nako ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem. So naay Jerusalem karon sa Israel, kana siya mausab na siya, mawapod na siya, and then naay bagong Jerusalem nga moabot. Ang tawagan niya na is balaang syudad, the holy city, kung diin kita dito magpuyo. Pag mingon tag city biya, ibig sabihin dili na number, okay? Size city, di na mao. Ang city ibot-bot pasabot niya na is kanang syudad na damo og mga tao. So ibig sabihin kung kita makauban ta sa Ginoo, makapuyo pud ta sa balaang syudad. Nakoy kanang kuan sa inyo ha. Kung wala pa kakaadtog syudad in your whole life, nya kung nangandoy ka na makaadto kag syudad, okay man pod na maningkamot ka, makaadto kag Manila, makaadto kag Cebu, pero kung di ka ganahan magbiyahe-biyahe kay lulaon ka, huwat na lang sa bagong syudad na moabot sa New Jerusalem. Syudad man gihapon na, enjoy ka pa dito, di ka pa mamasahe. Okay? Ano lang kanang pampalubag loob sa mga wa pagikataak og syudad. Pero kung samtang buhi ka pa, okay lang. Pero kung di makakaadtong lugar, okay. Naay ganahan mo travel. Pero usahay, wa man tay kwarta, wa tay ika-travel. Pero bawi na lang ta sa new heaven and new earth. Bahalag mag-travel ta dito, bisig maglapos-lapos ra ta. So wa na tay sakay-sakay. Wa nay pamasahe. Bitaw, tanaw mo dire. Kung unsa kaangayan ang mga lugar karon na naa dire sa ubos sa kalibutan, kining kalibutan na magtan-aw ganito sa mga picture kanang ganahan ta murag mo makaingon ta sa to kaugalingon ba na mo anha gi ko puhon. Ganahan gi ko na kanang mga kanang kuan, mga peaceful place. Okay ra na kung dili nato na maabtuan samtang naa ta dire ni ubos sa kalibutan. Because sa pag-abot sa bag-ong langit ug yuta, ma-enjoy nato dito. And wait, there's more. Dili lang sa pila ka tuig, kundi hangtod sa hangtod. Pwede na itong i-enjoy, magsigitag travel. Tibo kalibutan, i-travel na to, pero hantod kanus araman na. Pila raman kutob atong kinabuhi, pila raman atong edad kutob. According to survey, ang uban, 80, makaabot 80, 70, ang lalaki 70. Mas taas-taas pa ang sa babae. No, mauna pa may ng mga lalaki. No, gamay na lamang lifespan. Sa mga Filipino lifespan, mas taas ang sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Pila ra na katuig. And then, eto pa. Malipot man na nimo, sitag travel, kung dili nato mabuhat ang kabubuton sa Ginoo, bilin gihapon. Muna gingon, travel now, bilin later. Okay, sa naman, kuyog ta karon, buhat sa ta sa ginapatrabaho sa Ginoo, and then, one day, ma-enjoy nato ang bagong langit ug bagong yuta, kauban pa nato ang Ginoo. And then, ito, di ka mahadlok. Di ka mahadlok maisnatchan, di ka mahadlok makawatan, nga naman, wala na may kawatan dito. Di ka mahadlok magbiya-biya sa imong, di naman po siguro magbagahe, no? Amot na kung mag-ilis-ilis pa dito. I don't know. Mga po yung sa Biblia, no? Nababagay Shopee dito, I don't know. So, karon kaya, panigamot mo. Okay, so, nga nanong gikan sa langit, gikan sa Dios. Inandam sama sa usa ka pangasaw-unon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Grabe ang Holy City or Jerusalem, ang iyang pagpakita ba, ang pagpresent sa iya, mura siya pangasaw-unon. No, ang si Kristo mao ang bana na magtan-aw siya sa iyang asawahunon na wow, kaangayan. And of course, di ba, sa Revelation shod, kita ang, sa Bible, kita ang bride of Christ. Kita na simbahan, kita ang pangasaw-unon ni Kristo. No, i-present nato atong kagalingon sa hapuhon. And then, ang ngayon kayo, i-present nato atong kagalingon that we are holy before God. So, mao na siya, makapuyo ito dira sa balaang syudad. And then, ingon dira, alang sa iyang pamanhunon. And then verse 3, ug nadungog nako gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magpuyo uban kanila ug sila mahimo nga iyang mga katawhan. Kaangayan ni ana, ang Dios magpuyo kauban nato ug kita mahimo niyang katawhan. Sa Old Testament pa lang, pirmi na ng balik-balikon sa Diyos. Pirmi sa mingo sa Israel, ako ang inyong Diyos o kamo akong mga katawhan. And then in the future, makauban nato siya face to face. Siya magpuyo uban
kanilas kanato og mahimo nga iyang mga katawhan og ang Dios gayod mao ang makig-uban kanila. Karon kay di man nato makita ang Dios kaya diri mosulod ang pagtuo. Na bisag wala nato nakita ang Dios, gatuo ta na naay Dios. Amen? Kay kung dili ta mo to, moingon kita na, wa man ko kita sa Dios. No, di ta mo to kay wala man ta kita, pero kay tungod na ang faith og mahitabo sa umaabot nga makita nato siya face to face. Unsa gay naong sa Ginoo, no? Kapangutan na mo na. No, what ta kay baw? So bot pa sa bot dili na kanang gipilit. Kanang nakasapit. So lahi ang naong sa Ginoo, okay? So verse 4, iyang pahiran. Wow. Ang tanang luha. Tanawas na imong katabag at bisig naghilak na. Pahiran niya tanang luha. Ibig sabihin, iyan pa diri, sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na. Di na ta mamatay dito. Di na ta maghilak. Kaya wala may kamatayon. Di ba maghilak man ta pag na'y mamatay? Wa pa ko kitag namatay niya. Grabe king lipaya. Salamat. Salamat pas Ginoo. Wala man, di ba? Maghilak man gina pag na'y mamatay. Unless kontra. Lipay ginalungo kayo, maglayat pa. Pero pag na'y mamatay, di ba? Ang usually na number 1 kanang kuan is muhilak jud. Magsubo, masakitan, ngano man, kay na'y namatay. Pero sa bagong langit o bagong yuta, wala na. Wala'y kamatay dito. Buhi na, buhi. No? And then mo pa dira, wala na'y unyay pagminatay. Ang una, wala na'y dagat. Sunod na kini mauna ning wala na dito. Ang sa bagong langit o bagong yuta, dito gipakita ang mga, unsa na mga butang ang wala na. Okay? So, kini mga butang nga, wala na dito. Wala na'y kamatay, wala na'y usay magminatay o paghilak, wala na'y kasakit. Di ka na ma-hurt dito. Di ka na ma-broken hearted. Sige pastor, magpatakas ko diri. Magpa-broken hearted ko kutob sa kung makaya pastor. Kay sa langit, wa na'y broken hearted dito. Sige, bahala ka. Kung ganahan ka maging broken hearted for the rest of your life, diri sa ubos kalibutan. Kung ganahan ka, ma-enjoy ka na, pero may ma-broken, okay, go. Pero sa maabot, wala na'y kasakit dito. Ibig sabihin, wala na po yung sakit na literal. Kisa siya, sakit niyong tuhod. Inyong mga hawak. Isa-isa ko nato eh. Inyong ulo. Inyong mga tikod. Kana, mga sakit man na. Maybe na, okay, may mga sakit na mga cancer, no? Pero kadaghan na sa to, amin matag sa di, sakit dyan na to, sakit sa bulsa. No? No? May mga cancer ang bulsa. Kay walay kwarta. Muna yung pinakadakong sakit. Pero moabot ang panahon sa bagong langit o bagong yuta, wala na'y kasakit dito. Di na ka maka-experience of pain. Maybe nakagiatubang karon nakasakit. I don't know what is your kasakit. Pero ang Dios nagingon, sa bagong langit, bagong yuta, wala na'y hilak, wala na'y kasakit. Kay ang unang mga butang, nangagi na. Kaya nako ingon sa inyo ha. Kanang mga kasakit na imong giatubang karon, kanang mga problema. By the way, wala po'y utang dito. Kanang mga utang na maglisod ta, kasakit man na. Kanang maglibog kag asa kay pangbayad, no? Problema man na. Ingon diri ra na kutob. Kay kanang mga butanga muagira na. No? Nangagira. Matatapos din yan. Kaya okay lang. Okay? Damo ba tag problema? Damo ba tag mga kasakit? Bilin ra na nato dire. Amen? Bilin ra na nato dire. Dito ta mo puyo. Verse 5, og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, akong gibago ang tanang mga butang. Wow! Bago lahat. Kita mo kanang gi-edit bitaw na salida kanang black and white. Nagkanaalay kalit og color. Ingana siya, ang pamatsag. Wow, bago. Malipay maganitag natay bago. How much more ko ang tibuok kalibutan, ang langit o ang yuta mabago. Dito ta mo puyo, no? Inay mo katapat, excited ka kapatid? No? Excited ka ba?
be excited. Wa nay klase dito, by the way, mga estudyante. Wa nay exam. Pero nay assessment pagkatubang nato sa Ginoo. Bago ta mo puyo, mag-assessment usata, okay? I-assess niya atong mga binuhatan. Pero pag abot na to, pag puyo na dito, di na, nakita mo sa imong teacher. Hi, teacher. Wala na ko yung assignment. Ano na lang nimo. Okay, kay kining mga pulunga, ingon pa diri, siya miingon, isulat kini, kay kining mga pulunga, kasaligan og matuod. Ang Biblia na nag-ingon, it's up to you kung mutuo kag sa di. Pero ingon ang Biblia, isulat kini kay kini kasaligan og matuod. Kaya sa mga hantod karon nagduha-duha ka sa pulong sa Ginoo. Nako ingon si Moha, ayaw duha-duha sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo kasaligan og tinuod. That's the only book that can transform our lives. Tinuod na siya. Kung sa giyon sa Biblia tinuod gayod. O kung sa giyon sa Biblia matinuod gayod. Ingana kasaligan ng Ginoo. So let's sum up. Unsa nga klase nga mga tao? Unsa ang lugar nga bagong langit o bagong yuta? Ingon dira puloy-anan sa Dios. Kung kita makapuyo dito, ibig sabihin kauban nato ang Dios. And then lugar nga matahom, beautiful. Tanaw yung katapad. Kung beautiful yan, mas beautiful ang bagong langit o bagong yuta. And then baka mas mo beauty pa na ay mo ang katapad, no? Siyempre, glorified body na ni. Kaya dito na lang dito sa Bawi, mga sa nakulangan sa height, basig pantay-pantay na dito height, okay ra na. Okay, so mga lawas, okay ra na. And then, letter C is, it's a perfect place. Maybe na namoy naing na lugar, ngayon na gini lugar, perfect. Pero napadyoy perfect. Pag moabot na ning mga butanga, ang mga bag-o. And then, no crimes. Wala na ipinusilay dito. Kita kong video gahapon, grabe, gitasak-tasak hindi ko na share. Makahadlok. Karano, mahadlok ka mulakaw gabi or kana mo adto kag syudad and then mahadlok na ka. Ano man? Wata kay baw, dagan sa utok sa mga tao. No, kung unsa na, din damong mga crimes karon. Grabe. Pero dito, wala na yung crimes. Ibili ni mong iPhone, may iPhone gahapon dito. Pastor, may selfie ba gahapon dito? Pag abot na to dito, kung napatay cellphone, mag-selfie tayo ha, church. I-announce ang kay Rocky, mag-announce. And then, letter E is holy. That's the place, that is the new heaven, new earth, and the new Jerusalem. Okay? Ganahan mo puyo? Ganahan mo puyo dire? Kasi may ganahan dili mo puyo dire. Okay pala. Okay. Now, karon bagong langit pa to, bagong yuta, bagong Jerusalem. Kini na po natin tanawon. Pero nahisgutan naman ni nato last week, di ba? Wala may na-excite sa impyerno siguro, no? Wala man. Wala nagbagong isip. Wala na-excite sa impyerno, di ba? Sino sa inyo natakot? Wala po. Okay pa. Wala natatakot eh. Wala mahadlok. Okay. Gibasa nato ni last week, tanawa. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila, ang yawa, tanawa, unsay nahitabo sa yawa? Gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. It means, ang kanaging lake of fire, ang impyerno, gibuhat gid na siya para sa yawa. Dili na para sa mga tao. Ang rason nga nun ay mga tao na paadto is because ilahamang tinuyuan po, ilahamang pong gipili na mo adto. Okay? So ingon diri, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre din atoa ang bangis nga mananap ug ang mini nga propeta ug didto tanawa. Sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Okay, naikasakit, naisakiton sila. Unya ang kamatayon ug ang hadis gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo ug si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kaya lisod kung ang ato ang pangalan wala sa pirol ba, wala sa basahon sa kinabuhi. Nabi ikuan duli karon no. Ang ba nagnilimpyuhay? Ang ba nilang pangalan na sa pirol. Pero labaw pa ni ana ang listahanan o sa basahon.
Pasiguro jud ni kining libro sa kinabuhi dapat na atong ngalan. Unya ato nang tanawon. So, ang lugar, unsa nga klase nga lugar impyerno? Lugar sa kasakitan pinaagi sa kalayo og asupre. Napaso na mo? Napaso na mo? Na-try na mo? Napaso na mo? Lami, no? Lami. Kasi siya sakit. Kanang mapaso. Di ba? Sakit mapaso. How much more kung sunugon? Ang uban mingon, agwan na lang ni nato. Ang uban ni mga pilosopo, sige lang, bahalag. Padayon lang ta sa itong binuhatan karon, agwantahon na lang nato dito sa impyerno, ang kasakit. Nganong mag-agwanta man ta, na naamay paagi para kita makahadto sa langit. Diba? Nganong dili na hunahunaon. Nganong agwantahon man jud na pwede man ta mas-save gikan sa impyerno samtang kita buhi pa. Dili ta mogsalig. Nabiya tay tinuuhan na pag namatay ang usa ka dautan kay muadto pa man na siya sa, di ba, may mga ana na muadto sa lugar sa mga patay nya kung ampuan basi batig mabalhin. Wala nay chance. Pero samtang buhi pa ang tao na anay paglaom. Kung ang tao namatay na nagtuo sa Ginoo, great. Na anay paabuton sa Ginoo. No, so pwede man maluwas. Samtang buhi pa. Kaya kanang mga tao na namoy makaila na sugot na lang sila pa impyerno, tabangan na to sila. Anong pa impyerno man ka na pwede man kang maluwas, pwede man kang makapuyo sa langit, pwede man kang makapuyo kauban ng Ginoo. No, dili nato sila, dili po tumingin, bahala ka, mo man ang kinabuhi. Wala. Bahala ka dito sa impyerno. Ayaw, tabangan nato sila. Okay? So kasi ang lugar sa impyerno puro kasakit, pinaagi sa kalayo ug asupre. Lugar sa walay katapusang silot. By the way, walang katapusan. May tag pwede mo pahuway. Debi apod na siya by time bitaw. Okay, batch 1. Okay, pahuway sa mo na batch 2 kay ang batch 1 na pud musod. Sige, sakito na to ang batch, dili na batch. Tibuok na tanan. Ibin ang yawa. Sakiton pod. Basi naghunahon mo na ang yawa may hari-hari dito. Nagtinidor, naglatigo, sakiton ng mga tao, dili ay, utro po dyan ditong sakiton. Kaya miya, atong napanood, di ba, kay ang demonyo, may sungay, siya mag-ariari dito, guyuro ng mga gipusasan, ng mga dautan na tao, dili ay siya po, tambog po dyan dito, adlaw o gabi, sakiton, hantod sa kahangturan. Wala na ending. Wala na ending. Kaya samtang buhi pa na ipaglaom. Okay? So, ingon diri sa Matthew 25 verse 41, unya ang hari muingon kanila nga diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay katapusan. Dili mapawong. Dili na sama sa kanang magkuantan sugnuran, dili dito mapawong. Nga gitagana alang sa yawa sa iyang mga anghel. Kay ba mo ang presensya sa Dios tuapod sa impyerno? Ang presensya sa Dios tuapod sa impyerno. Unsa nga klase nga presensya? Ang presensya niya sa pagsilot. Kaya dili si taning ang hari dito. Dili ang yawa mo hari dito, dili ang mga demonyo. Kundi si Kristo gihapon. Ang presensya tua dito. Maoy kapasakit dito sa mga tao na wala nito sa iyaha ug sa yawa. Okay? So, para lang kahibaw ta. Now, kung ikaw ang papilion, sa duha ka lugar, asa nimo gusto mo puyo? Diri sa tamotana. Asa ninyo gusto mo puyo? Sa langit o sa impyerno? Nakoy nabatian. Sa crossing. Sa? Sa langit. Kini dire, nabiya mo sa wala. Kini dire, langit, impyerno. Okay, of course. Given na yan, walang pipili ng impyerno. Di ba? Walay mo pili sa impyerno. Even ang mga tao na wala diri karon, pangutanon nimo asa ka gusto, langit, impyerno. Nganahan sila langit. Pero ang pangutana dira, paano man makasud sa langit? Pero kung pangutanon pud nimo sila, asa ga ka paingon kung mamatay ka? Ganahan sila langit, pero pag pangutanon nimo sila kung mamatay ka, asa ka paingon? Kibaw sila sa ilang kaugalingon na pa-impyerno.
Kung tanaw nila sa kagalingon, grabe sala, kung makasasala. Pero napoy uban, maghuna-una, pangutanon nimo kanang mga tao na nasa gawas, kung pangutanon nimo, kung mamatay ka asa ka paingon, langit. Ngano man, kay buutan man ko. Now, tanawon nato dira karon. Unsa man day paagi sa kaluwasan, kay tungod ba buutan? Unya ang mga tao sa impyerno, mga dautan? Tanan? Na ako ingon sa inyo, kay baba mo sa impyerno, napoy mga buutan dito? Maybe di ninyo madawat ni. Pero ang kamatuoran, naa sa impyerno nga mga buutan. Kinsa man ang mga buutan? Naghuna-huna nga buutan. Maong wala dawata ang Ginoong Hesukristo sa ilang kinabuhi kay buutan man sila. Nagtan-awon sila, naghuna-huna na makasulod sila sa gingharian sa langit kay tungod buutan sila. Pero dili man namo ipaagi sa kaluwasan. Ang paagi sa kaluwasan ang pagtuo kang Kristo. Pagdawat nato sa iyaha ug maghinulsulta sa atong mga sala. Actually, walay buutan sa langit. Ang tuwa sa langit ng mga gibago sa Dios. Ang tuwa sa langit katong mga pinasaylo. Kay ang kamatuoran ingon ng Biblia, walay usa nga matarong, walay bisan usa. Bisan kinsa ng tawhana, pastor, pare, kinsa na mga or sana dira ng mga tao, walay matarong, walay bisan usa. Kita na naadri karon nagtuo sa Ginoo, nahimo lang tang matarong kay tungod nagtuo ta kang Kristo. Kaya ta nahimo matarong. Kaya pod makasulod ta sa langit kay tungod nagtuo ta kang Kristo. Okay? Wala pa kanang response song. Okay. Pantulo na question, unsa nga klase sa mga tao ang makapuyo sa bagong langit o bagong Jerusalem? So tanawon nato ni. No? Basi nakahuna-huna ko ba intra ga ako diri no? Makasulod ga ako na ni. Makapuyo baga ako diri. Okay, so tanawon nato ni. Ingon dira verse 5, og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa akong gibago ang tanang mga butang. Siya miingon, og siya miingon kanako, natapos na. It is done. Sabi si Jesus kiingon pud niya katong namatay siya sa cross, na gihuman na niya, natapos na niya, nabayaran na niya ang sala nato katong dito siya sa cross. And then this time sa pagingon niya na natapos na, it means na human na ang plano niya sugod sa sugod. Nagkanaanay katumanan. Ingon pa nila, ako mao ang Alpha ug ang Omega. The Alpha is the first letter in letter sa Greek, and then ang Omega mo na siya ang last na letters. I don't know kung Greek or Hebrew. Ingon nila, ang sinugdan ug ang katapusan. This is Jesus. Kaniya nga giuhaw ihatag nako nga walay bayad ang tubig. Wow. Kangayon sa Ginoo no, kay libre jud tanan ba? Ikaw karon nagiuhaw? Uhaw kay ka sa imuhang nakay ginatinguha and you feel like masatisfy lang ta kung buhaton nato ning mga butanga. Ang kauhaw sa tao si Kristo ra mo'y makapuno. Uhaw sa relationship, uhaw sa gugma, si Kristo ra na mo puno. Dili ang pinsan kinsa na tawo. Bisa kag pa-transfer kag relationship, kung dili ka puno sa gugma sa Ginoo, magpangita gid gihapon ka. Why? Because walay satisfaction sa diri niining kalibutan na. Only Jesus can satisfy us. Siya ray makapuno sa tuwa. And then libre ang ihatag niya sa ato walay bayad. Kangayan na, wala kang babayaran, be. Walang bayan tubig gikan sa tuburan, sa tubig sa kinabuhi. Libre lahat. And then verse 7, ang magmadaugon. Ingnay mo katapad, magmadaugon. Tanawa na kung daugon ba na yung katapad, daugan man na. No, mura man nagdaog o mura pildido, tanawa. No? Tanawa kung basig mura nagpildido. Mura magpildidog na. Kaya siya daog. Daog ko. Pero ang naong marapili daw, ang magmadaugon, makapanunod. Ibig sabihin makadawat. Niini og ako mahimo nga iyang Dios, gibalik na sad, og siya mahimo nga akong anak. Wow! Are you not grateful for that? Wa ba ta nalipay ni ana? Ingon dira, ang magmadaugon makapanunod niini.
Dito wala dili na ta mauhaw, di na ta magpangitag unsa pa dira. Kini mga cravings nato kunuhay diri sa inyong sa kalibutan kanang ganahan ta og iPhone, ganahan tag mga ing-ani, ganahan tag mga ganahan tag mga gamit nga sosyal, no? Mga kana siya diri ra na sa kalibutan. Ganahan ta mo dato. Tama ba? Ay, mga plastic dili pag mo amin. Ganahan ta mo dato. Oh. Kana siya mga butanga diri ra na sa kalibutan. Why? Because dito sa langit dato na ta. Even karon, dato naman ta. Kwarta na lay kuwang. Inay mga tapa, dato na ka. Ano man, naman kay Kristo. Auban dili pa mo tuo. Dato ba 'y wag tay kwarta? O lagi sa kwarta, wa ta, pero dato ta kay tungod natay Ginoo. Amen. Minsan mangita matag ka ng kuan, di man ta mo tuo na dato ta kay pagtanaw man ta sa wa nato. Pero kung tanawon nimo na naa si Kristo sa imong kinabuhi, nako. Daay damo mga damong kwarta pero way Kristo. Pobre gihapon na. Dato sila sa material pero sa espiritual, nako. Bankrupt. Walay umoy. Ingon nara mahimo nga iyang Dios ug siya mahimo nga akong anak. Kangay na no tawagon ka sa Dios na anak. By the way, if you experience nagdako ka na wala kay amahan, or maybe karon wala na kay amahan, timan na nato na natay amahan na tuwa sa langit. You are not fatherless just because wala diri imong papa na biological. You have a Father in heaven. We have a Father in heaven na gihigugma ta. That's why you are not fatherless. Because we have God in heaven. We have our Father in heaven. Nagihigugma ka. Huwag ingon siya, palangga, takana. Sa English, he who overcome. Gaya na nagmadaugon. Sa English, ingon na, he who overcome shall inherit all things. Maangkon to niya mga butanga. And I will be his God, and he shall be my son. Paano man ta maging overcomer? At kailan tayo nagiging overcomer? Sabi sa 1 John chapter 5 verse 5, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Mas maybe mo yung karon, ala, overcomer dahi ko, madinaugon dahi ko. Maybe wa ka kahibaw, katong nito ka kang Kristo, ingon dara, madinaugon na ka. You become overcomer because you believe in Jesus as the Son of God. Kung nagatuo ka na si Kristo, anak sa Diyos, ibig sabihin, ingon dito, ang madaugon, mo'y makapuyo dito, including ka sa makapuyo dito because you believe in Jesus Christ. And you become overcomer. Again, you need to tell yourself every day, I am an overcomer. Ayog sugot na pildido ra ka. No? You tell yourself every day, I am an overcomer. Dili ko basta-basta akong amahan sa langit, madinaugon sa Jesus. Si Jesus na akong Ginoo, madinaugon. Kaya ako sad na nagsunod siya, madinaugon ko. Kaya batang anong mapildi ta usahay? Dili nato ginalantaw atong kaugalingon na overcomer. Ganahan raman ta pabunog. No, patara raman ta usahay sa yawa na ganay temptation, kana sige. Dali raman ta mo give in sa temptation. It's because we think of ourselves na we are weak. But ingon diri, he who overcomes the world, kinsa daw? Katong mga nagtuo kang Kristo Jesus bilang anak sa Diyos. Nagatuo na bata na si Jesus, anak sa Diyos. Inay mo katapad, madinaugon ka. Magmadaugon ka. Okay? Ingon diri, apan dinhi niini walay bisan unsa nga hugaw nga pasudlon ang naghimo og mga dulumtanan o bakak. Tanaw, dili ni dito. Dili na makasud ni mga ingani ang naghimo og mga dulumtanan. Maybe napakay pagdumot karon, please. I-release na tangtangan na ng pagdumot. Kay basig maura nay modala. Basig maura nay hinungdan nganong dili ta makasud sa langit kay hantud karon nagiputay pagdumot. Or maybe bakakon gihapon ta. Liar. No, kibaw tag unsay bakak. Kung dili sila lamang nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi sa iyang nating karnero.
Pakatan na tayo mong katapad na sulat ni mong pangandid do. Na-intra ba? Na-intra? Intra ba sa piro? Ha? Kasali ba? Tanaw na to na karon unsa may kanang kuan na masulat atong pangalan. Isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gibalik na sad. Nganong gibalik-balik man na? Kay nadyo tendency ang mga tao dugay jud patuuhon. No? Katay man na? Or maybe kaniadto ba bago pa ta ni Kristiyano na magmensahe. Tuo. May usay man natin pag naimo sulti sa ta. Dugay magpatuuhon ng tao. May pa daw kuan. Iro. Kay lisod. Pero gibalik-balik kasaligan og matuod. So unsa nga klase ang tawo nga makapuyo? Ingon diri ang mudaog. Inay mo katapad ikaw na. Inay mo katapad kay basig nahinanok na ina siya ikaw na. Ang mga ngalan nga nahisulat sa libro sa kinabuhi. Balikon ako ni. Paano nasulat atong ngalan sa libro sa kinabuhi? Katong gipanganak ni inyong sa kalibutan, ang imong pangalan na nasa libro sa kinabuhi. And then, dili na siya ma-erase kung ikaw na anay kinabuhing walay katapusan kung imong gidawat na si Kristo. Ma-erase lang na ang ngalan nimo kung dili ta mutuo kang Kristo Jesus. As simple as that. Kay nasulat na imong pangalan, samtang buhi pa ka. Pero pag namatay ta, hindi wala ta nagtuo sa Ginoo, atong pangalan pwede ma-erase. Okay, kung wala ta nagtuo. Pero kung nagtuo ta, mao dira nasa libro sa kinabuhi. That's why be sure you are saved. Repent of your sins samtang naapay panahon, samtang buhi pa ta. Kung naapatay mga butang na kinahanglang talikdan ng mga sala, talikdan na nato, biyaan na nato. Believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ato siyang saligan, ato siyang tuuhan. Manghinulsol ta samtang buhi pa ta. Biyaan na nato ang mga butang na wala dili makapahimuot sa Ginoo. Samtang naapatay panahon, samtang wala pa takuha sa Ginoo, wala pa siya nibalik sad. Be sure you are saved. Are you already saved? Sure ka na ba 100% sa imong kinabuhi that you are saved? Kung mubalik ang Ginoo karon, you are sure, langit jud ko. I hope ma-sure na ni ana. Diyan po papasok ang kahalagahan na nasa discipleship process ka. Nasa hope groups ka because the people around you or katong imong leader mutabang sa imuha na mas malig-on ang imong pagtuo sa Ginoo. Mas mailahan pa nimo si Kristo ug makasunod ka sa iyaha. Ang imong kaluwasan masigurado nimo. That's why nga importante nga naa ka na you belong to discipleship process. So be sure you are saved. And then ingon diri sa Filipos 4:3 naghangyo usab ako kaninyo akong matuod nga mga nga kaubang magbubuhat tabangi ang maong mga babayi nga naghago uban kanako. Tanawan niyo mga babayi. Kaya praise God sa Hope Grove sa Sitio Barco kay nakabalita ko na tagsa sila nag-share na. Tama ba? Tama ba ako nabalitaan? Okay, nag-share na sila. And dili na aksidente nganong naay mga babayi sad na nag-share sa pulong sa Ginoo basig gahuna-huna lang mo na pang lalaki ra na o pang pastor ra na. No, naay mga babae kaniadto pa lang. Nagapamuhat na sila. Kini kauban ni Pablo. Naghago uban kanako diha sa maayong balita. Kaya if naghunahuna ka na ang simbahan is kanang adto-adto lag simbahan nya ingkod pamati uli, you miss the whole point why you are saved. Nganong giluwas ka sa Ginoo. Because after you being saved, ipabuhat ang Ginoo sa imong ug mao na ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo. And if dili ka pa ready, just stay in the hope group, magpa-process ka, magpa-disciple ka, and then one day, ikaw na sad mo'y magsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa kaluwasan dito sa mga igsuon, sa imong mga kaila, sa imong ginikanan, ug sa mga tao, even asa kadaloon. That's your job. Abi lang good nato na ang kaluwasan, i-enjoy lang nato, simba ta, praise God, hallelujah, worship. Ana lang, nya pagkahuman, uli na. Wala na ilang buhaton, no. Naatay mission na buhaton. Okay? Ingon pa dira, naghago uban kanako diha sa maayong balita, uban kang Clemente gipanganlan, ug sa uban nakong mga kaubang magbubuhat nga, tanaw sa gingon, ang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. By the way, you are not doing that para mabutang ang imuhang ngalan sa basahon. Okay?
Dili ka magsangyaw kay basig ato ning misinterpret na sige magsangyaw dayta kay para masulat ato ang ngalan sa kinabuhi. Dili na mao. Ang ilang mga pangalan na isulat na daan sa kinabuhi, sa basahon sa kinabuhi. Ang kanang ilang ginahimo ano nagasangyaw sila is in response because ang ilang ngalan nasulat na sa libro sa kinabuhi. Ug ikaw karon na nagtuo sa Ginoo ay imong ngalan naman sa nasulat naman sa basahon sa kinabuhi. Ang imong buhaton mao ang pagsangyaw. Wala na nimo himua para maluwas, kundi luwas na ka kaya ka magsangyaw. Ang tinuod na luwas kay ba mo? Ang tinuod na luwas dili muhunong sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna tinuod. If we are just a Christian and enjoying Sunday service, enjoying the ministry, and we are not sharing the Word of God, man, baka hindi mo pa naiintindihan ang kaluwasan. That hindi ka lang niligtas para ma-enjoy mo ang kaligtasan na ikaw lang. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ang ibang tao maligtas din. Hinabi ni mga katapat, ikaw ang gamiton sa Ginoo. Ayaw panood ug lain. Okay, hilig biya ta manood to. Sila lang. Sa opening prayer ganito, sila lang, pray. Prayer naman na. Pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, trabaho po na nato mga Kristohanon. Amen? Kabati ang Ginoo sa mga amen. Gipadayag 3:5 ang mga magbadaugon, suluban ug mga bisti nga puti. Ang iyang ngalan dili na ko papason, dili i-erase. Gikan sa basahon sa kinabuhi, hinuon akong ipahayag ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan ug sa atubangan sa iyang mga anghel. Wow! Basahon nimong pangan. Malipay manganita ka ng basahon na atong pangan mo adto ta sa stage. Graduating with honors. How much more si Lord basahon nimong pangalan and then ang mga anghel. Woo! Yes! Mupalakpak because your name is written and Jesus will read your name loudly. Makabati ang tanan. How about that? Nahisulat sa basahon, hinuon akong ipahayag ang iyang ngalan. And then verse 37 sa Roma, dili. Ang context niya kung nabasa ninyo na walay bisan unsa na makapahimulag gikan sa gugma sa Dios o gikan sa grasya sa Dios. Bisan ang kamatayon, ang kagutom, ang kasakit, walay makapahimulag. And then in conclusion ingon dili hinuon taliwala ni ining tanan katong mga butanga ang kamatayon kay misig maghunahuna ta ba na mabulag ta sa gugma sa Dios or naay butang na makapahimulag sa grasya sa Dios ibin ang sala. No? Kung imo nang gibiyaan nimong sala, yes, ang sala mo na dako na babag nganong atong relasyon sa Dios is maganay problema, but if you are already repenting of your sin, imo na nang gitalikdan, walay bisan unsa na butang ang makapahimulag sa to. Ingon na dili taliwana nining tanan, may hingpit kitang kadaugan. Hingpit nga kadaugan. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Nganong matinaugon ta is because ang Dios nahigugma sa imuha. Ayon dira, kaniya kanako nahigugma kanato, and then verse 38 kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Walay bisan unsa. Kung naghuna-una ka na dili na ka love ni Lord because nakasala ka, kung naghuna-una ka na di ka na love ni Lord because na kay sakit, wala kay kwarta, kaya na maghunahon na ta na, di na gid siguro ko love ni Lord. Ingon dira, walay bisan unsa na makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o ang mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan, walay makapahimulag kanimo kanako diha sa gugma sa Dios. Gihigugma kaniya. Gihigugma ta niya. Bisan unsa pa ta. Walay pa makapahimulag sa to sa Ginoo. Kaya kabantay ka, bisag usahay nato magsigitag dagan-dagan, magtago-tago ta sa Ginoo, makabalik ra gihapon ka. That's how gracious and loving our God. And this is not an accident po sa mga baguhay. Maybe moingon mo na invite ra mo, pero ang Dios mismo wi nagatrabaho niya na. Why? Because gihigugma sad mo sa Ginoo. Pwede ba palakpakan nato si Lord? Because of His love for us. Gihigugma ta niya. Ingon sa John 10:28, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mga matay.
This is the promise of Jesus. Ug dili na gay sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Unsa ka protected dira sa Ginoo? Na dili mo sugot ang Ginoo na buhian ka unless ikaw gusto jud. Walay makaagaw. Walang aagaw. Walang makakaagaw sa'yo, sa akin. Gikan sa iyaha, gikan sa kamot sa atong Ginoo. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga rikanako labaw pa sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Di ka na maagaw kan Jesus, di pa ka maagaw sa Father. How about that? Unsa ka ka-secured dira sa Ginoo? In God you are secured. Mo na tinuod. And the eternal life that you have right now, dili hatag bawi ang Ginoo. If you receive Him, na nakay kinabuhing walay katapusan mo na gingon, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na sila mga matay. That death na gingon dira is the katong eternal death, katong kamatayon jud sa hantod. Kanang mga matay ta physically pero buhion gihapon ta. Ang atong spirit, atong soul is alive. Muna ang promise sa Ginoo. To those who believe, to those sa mga tao na naa dira sa iyaha. Are you believing in Jesus? That's why, be sure you are saved. Okay? Kung ligtas ka na, then, pasalamati ang Ginoo na live a life that is pleasing to the Lord. Do His will. Buhata ang iyang gipasugo sa imuha. Undangan na ng mga butang na wala man gipasugo sa Ginoo sa imuha. No, natin mga butang, kaya hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos kasi marami tayong ginagawa na hindi naman kalooban ng Diyos. Kaya, ask the Lord na tayo natabangan ta niya. And then last na. Woo! Yan ang mga tao na makapuyo sa langit. Only those mga tao na nagtuo sa yaha. Only those people na mag-save. Now, kinsa po ng mga tao nga makapuyo sa impyerno. Verse 8, apan alang sa mga talawan, tanawa sa mga katapad, gay na, madaugo na. Isog. Ang mga isog, madanaugo na. Unsay mahitabo sa mga talawan? Unsa man ang mga talawan na gingon dira? Sa English, coward. Dili na but pasabot na kanang dili na mahadlok. Kay basig, mingon na, ingon, ang mga talawan daw, mangita kog away dili. Dili na ka na mga para-away po, lahi po na. Kaya nasobra na po na sa kaisog, ngita nalag gubot, ngita nalag sumbagay, dili na mao. Ang kanang mga coward or kanang mga talawan, mao na ng mga tao na gidinay. Ang ilang gidinay si Jesus ilang kinabuhi. Dili andam na mo angkon na siya naa sa Ginoo. Na kanang dili kita sa iyang kinabuhi na naa si Kristo. Pagkauban is lain, dili si Kristo ang ginapakita. Ang kaning mga talawan ningon dira ug sa mga walay pagtuo, yung mga tao na mga padong na dito who don't confess Jesus as their Lord and Savior, sa mga dulumtanan, kana may mga pagdumot. That's why I'm challenging you, church. Kung hantod karon may problema ka pa sa imong kasing-kasing kasi mahilig ka magdumot, dili na worth it. I want to encourage you. Release that. Maybe na kay problema sa imong family, sa imong father, sa imong mother, imong siblings, sa imong silingan. Sig na kay gidumtan pa hantod karon. I encourage you to renounce it. Have a reconciliation. Forgive that person. Sa mga mamumuno para patay. Maybe wala tayo napatay. Literal, physically. Pero basig sa atong kasing-kasing na natay gipatay. Nadumdumat nyo na tungod sa kasuko, pwede ta makapatay. Gipatay na nato sa kasing-kasing ng tawhana tungod sa atong kasuko. Maybe we're not murderer in literal sense, but we are murderer at heart. Sa atong kasing-kasing.
Tungod kay suko kay tanan ng tawhana because we are not willing to forgive. Sa mga makihilawason, sexual immorality, sa mga salamangkero, basig napay ga-magic diri. Or mahilig sa magic. O kada ka na kung may mga magic tricks, pero kung na may kasi may mga magic talaga that there's spirit behind. Na dili na lang siya tricks, dili na lang, na yung mga magician na bilis lang ng kamay eh. Na po yung mga magic na, sabi ni mo magic, dili ay. Pero na yung mga magic talaga na, kiunsa na pang hitabo, mga salamangkero, or sa mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos. Diyos-Diyosan is not just about the ribulto that we are na ginaluhudan or ginaampuan. Diyos-Diyosan can be yourself. Can be a person. Pwedeng mahimong Diyos-Diyosan ang tao. Na mo na hinungdan nga nung di ka kasimba sa Ginoo. Na mo na hinungdan nga nung di ka follow sa kay Jesus because of that thing. Pwede po na ang Diyos-Diyosan is trabaho. Na tungod nga sa trabaho, dili na ta makapangalaga, di na ta makapasunod sa Ginoo. That's idolatry. Anything that is imuhang gitupad sa Dios, that becomes our idol. Or unsa na mga butang na mas labaw pa sa Ginoo, that becomes your idol. A cellphone can be an idol. And in sport can be an idol. Anything that you put before God or after God, before God is idolatry. Og sa tanang mga kamay basa, bakakon. Pastor, white lies naman eh. Hindi naman talaga ako naglalay. Wala man dyan ko na makakapastor. It's just a white lie. White lies man na, blue lies, yellow lies, red lies, whatever lies is that, still a lie. Because, nganong gingon man na sa Biblia that ang mga liar, nganong nagibutang dyan na ka sa pagiging bakakon. Because we are called, para sa man, to tell the truth. Dili para maging liar. Dili maging bakakon. We are called and we are to preach the truth. Sa mga bakakon, kiba mo asa ang bahin nila? Ang bahin nila, anaa sa linaw nga, may bahin maghihapon de. Katong mga tawhana. Nagdilaab sa kalayo og asupring nga mao ang ikaduhang kamatayon. Para sa mga tao na wala nagtuo sa Ginoo, para sa mga tao na wala nagsunod sa Ginoo, there is a second death. Now, why am I preaching this to you guys? So that makahibaw ta, makamao ta. If I will, dili ko ni i-preach sa inyo ha, is because this is something na parang ma-offend ta, or this is something na marag di ta ganahan. Okay lang na masakitan ta karon sa kamatuoran, mas save man po ang atong kalag. Kaysa naman magsige lang ko preach diri, magsige lang ko puro blessings, and then I'm not preaching this truth sa inyo. Ako gyapon ng paniklan. I care about sa inyong soul, sa inyong salvation. Kaysa sa inyo halang gustong madunggan diri. That's why if na ako ma-preach diri na something na parang malain ka, ma-offend ka, pasalamati ang Ginoo because nasa gina-convict sa imo. Nasa gustong ipabag-o sa imo. And this is not something na parang i-attack ka or yung sana dila gipadungog-dungog ka dili ni mao. I don't know about you guys. But God knows your heart and kay bawo siya sa mga butang na kinahanglan nimo. Kay bawo siya sa mga butang na dapat na nimong talikdan. And we don't want this second death. Those people na mga naa dito. Those doing this. Kaya, let's live a life every day ka nang gapanghinulso sa atong mga sala. Yes, makabuhat man ta, sipiat man ta, balik na po. Ayaw balik sa sala, balik na po sa Ginoo. Ayaw undang. Ayaw hunong. Because madinaugo na ka. Ayaw pada.
Those are the people. The unbelieving, and even the devil, Satan, will live in the lake of fire. Now, ikaw karon, palig-una imong relasyon sa Ginoo. Since we are in the last days, ang plano sa Ginoo sa atoa sa tanang katawhan ining kalibutan is to be saved. John 3:16, for God so loved the world, the people of the world, that He gave His one and only begotten Son, Jesus, na para ang tanan nga mutuo kaniya, dili na malaglag, kundi magkanay kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan. Only by believing. Believe in the Lord Jesus Christ. That's the only way na masave ta. John 14:6. Sabi ni Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi moagi kanako. Si Jesus ang atong Savior. No other than. He is the Lord. He is the Judge. And He is the Rewarder. He is our comfort. One day, actually, siya ang atong inheritance. More than the physical blessing, material blessing, or spiritual blessing, the blessing that we can have right now, as of today, and then, ang uban sa inyo, nag-enjoy na is the salvation of our soul. And Jesus itself, the eternal life, siya ang kinabuhing walay katapusan. Na kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, na kay kinabuhing walay katapusan, di ka na maimpyerno. Dili na to ma-experience ang kaduhang kamatayon. Why? Because Jesus is our Savior. We believe in Him. That's the only way. Let's all stand. Nindog ta. I'm gonna pray for the group of people right now. Sa mga tao na dili ka sure if you're already saved, hantod karon gaduha-duha gihapon ka sa imong kaluwasan if makasulod ba ako sa langit or not. I'm gonna give you the opportunity today that you will decide in your heart na dawaton nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. This is the time that you will gonna accept the eternal life, Jesus, sa imong kinabuhi, and we will gonna live in eternity. Magkinabuhi ta hangtod sa hangtod. If ikaw na karon you are not sure about your salvation, kung luwas ba ka or not, just follow my prayer. Sunod lang sa akong pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugma dinhi kanako. Salamat kay imong gipadala si Kristo Jesus aron mamatay alang sa akong kasalanan. Pasaylo ako sa akong mga kalapasan nga nahimo sa buhat, sa pulong, o sa hunahuna. Ginoong Jesus, ginadawat ka sa akong kinabuhi bilang Ginoo ug manluluwas. Ug tabangi ko na magkinabuhi na uyon sa imong kabubuton samtang ako buhi pa. I'm gonna pray for everyone. Father God, we thank you so much, Lord, sa imong pulong. And thank you, Lord, for those people right now. They decide, Lord, to accept you, to believe in you, Lord. And as a promise ni mo, Panginoon, sa imong pulong, they become your child. They become your children, Lord God. And I pray for everyone na naadiri karong Ginoo. Among desire, Lord, among tinguha is magkinabuhi mi samtang naa pa mi diri, Lord. Worthy of the calling, Lord God. Worthy, Lord, sa imong atubangan na moabot ang panahon mo atubang mi dira sa imong, Lord, and you will call us, Lord, name by name, Lord God. And you will tell us, Lord, good and faithful servant.
Lord, samtang napami karon, help us, Lord, to become faithful sa imong ginapahimo diri sa mga Ginoo. Lord, salamat kay imong gipakita sa mga, Lord God, that heaven is a place where we can enjoy your presence, Panginoon. Na wala na kasakit, wala na paghilak, wala na gutom, wala na problema, Ginoo. Kalipay na lang ang mabatsagan tungod kay naa na ka. Even ang mga butang nining kalibutan na, Lord, dili na namo kinahanglan because you are enough already. Your presence pa lang nimo, Ginoo. Satisfy na mi, Ginoo. And even aniya karon sa kanina time, Panginoon. We thank you for your presence. We thank you for your love. We thank you for your goodness, Lord God. Thank you for speaking to each and every one, Panginoon. I believe na kay ginatudlo sila, ha. Maybe na yung mga tao diri karon, Lord, they're struggling sa ilahang mga kasing-kasing, Lord. Imong gipakita sa mga, Lord, gitudlo nimo sa mga, Panginoon. Unsa na mga butang na minsan, Lord, mo'y makapugong ka namo na dili mi makasunod dira sa mga, Lord. Maybe na pay mga tao diri, Lord, conflict sa relationship. God, I pray for your grace and mercy. Lord, tabangin sila to forgive, to release forgiveness, and to accept the forgiveness sa uban, Ginoo. God, change our hearts, Panginoon. Change our minds, Lord. We want to become like you, Lord God, while waiting sa imong pagbalik. Help us, Lord, to do what is pleasing to you. Kaya salamat, Lord. Thank you for blessing us today. Thank you for your word. We praise you, we honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Kamao kusog na palakpak sa Ginoo.